Istorya Tagalog Horror Stories. Mahilig ba kayong kumain sa mga karinderya? At kung mahilig kayo, ay para sa inyo ang kwentong ito. Dahil noong napadpad silang magkaibigan sa isang liblib na baryo na kung saan kumain sila sa isang karinderya na gawa sa laman ng tao ang mga putahe at pinapatakbo ito ng mga aswang. Isa pong mapagpalang araw, tawagin niyo na lang po akong sa pangalang Lorena. Ako po ay 45 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Hilagang Kabisayaan. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong tinitirhan ko para na din sa pribado kong buhay ngayong kasalukuyan. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay naganap sa taong 1999 sa isang liblib na lalawigan na bahagi pa rin ng Kabisayaan. Noong panahong iyon ay nasa 21 anyos pa lamang ako at kakagraduate ko pa lang sa kolehiyo sa kursong Hotel Restaurant Management or HRM. Taong 1991 sa buwan ng Marso nang tumungo ako sa Kalakhang, Maynila upang magtrabaho sa isang hotel and restaurant na hindi pa noon masyadong popular sa masa. Doon na rin nagtatrabaho ang aking kapatid na mas matanda pa sa akin ng 5 taon. Isang staff si Ate Maricar at hindi rin niya tunay na pangalan. Line cook ang posisyon niya doon sa kanyang trabaho. Bali assistant siya ng head chef sa nasabing restaurant. Siya ang tagahiwa ng mga sangkap, gulay at karne sa mga lulutuing espesyal na putahe. Dahil po sa pagsusumikap ni Ate Maricar sa kanyang trabaho, mabilis siyang natuto sa mga gawain sa kusina at pagluluto. Natutunan ni ate ang mga primera klase na mga dishes at pinagkakatiwalaan na siya ng mga head manager na maging isang chef na rin sa nasabing restaurant. Mabilis ding na-promote ang aking ate dahil sa kasipagan nito at hindi siya lumiliban sa kanyang trabaho. Simula sa pagiging line cook at head chef ni ate ay tumaas rin ang ranggo niya bilang sous chef executive chef hanggang sa marating ang mataas na posisyon bilang kitchen manager. At dahil isang kitchen manager na si Ate Maricar sa isang hotel and restaurant na pinapasukan niya, mabilis akong nakapasok bilang pastry cook dahil iyon ang hinahanap na posisyon ng kanilang hotel na pagmamay-ari ng isang negosyanteng Filipino-American. Nagkataon din kasi na iyon din ang pinaka-espesyal ko na katangian, ang paggawa ng mga cakes, pastries at fresh bread bilang mga dessert meal. Hindi ko na din masukat ang tuwa sa aking puso dahil agad naman akong nakapagsimula sa aking trabaho sa tulong ni Ate Maricar. Dahil din mag-isa lang ang aking ate na naninirahan sa inuupahan niyang apartment, ay doon na rin ako nanunuluyan sa kanya, imbis na sa aking tiyahin na kapatid ng aming ina. Mas malapit kasi ang apartment ni Ate Maricar sa pinasukan naming trabaho kumpara sa tinutuluyan naming tiyahin. Sa mahigit 1 buwan na pagiging pastry cook sa nasabing hotel and restaurant, ay mabilis ko namang nakasundo ang mga kasamahan ko sa trabaho dahil palakaibigan naman po ako. At isa na nga rito si Gwen, hindi niya ito tunay na pangalan, ang isa sa mga naging matalik kong kaibigan. Si Gwen ay isang tagahatid ng mga dessert food sa mga customer. Naging matalik ko pong kaibigan si Gwen at palagi kaming magkasama tuwing uwian namin galing trabaho.
Madalas ko din ito isama tuwing gabi sa apartment ni Ate Maricar sapagkat hating gabi na kami nakakauwi ng aking ate dahil na rin sa posisyon niya sa kanyang trabaho. Naging open din kami sa isa't isa ni Gwen at lahat ng nangyari sa talambuhay niya simula nung kanyang pagkabata ay naikwento niya sa akin at gayon din naman po ako. Masasabi kong sanggang dikit na kami magkaibigan ni Gwen at magkapatid na rin ng turingan naming dalawa. Ngunit lumipas ang mahigit 1 taon ay isa pong pangyayari ang nagbigay kilabot sa buhay namin ni Gwen na kailanman ay hindi na mabubura sa aming isipan. Nakabili ng isang gusali sa Western Visayas ang may-ari na pinapasukan naming restaurant na gagawin itong pangalawang branch. Dahil maganda pa ang gusali at kailangan lang pinturahan ito ng panibago, ay madali itong natapos para bumukas ng panibagong restaurant na kung saan tanging mga espesyal na dishes at mga dessert lang ang ihahain. Nagpatayo rin ng maliit na bahay o barracks ang may-ari sa magiging panuluyan ng ilang mga staff na ipapadala doon at kabilang na nga kami ni Gwen doon. Pumili kasi ang aming boss na pansamantalang madidistino doon para gawin niyang head sa kusina. Bali isa ako sa nakuhang head para sa paggawa ng mga dessert at kumuha naman ng isang head para magluluto ng mga primera klase na putahe. Si Gwen din ang napili bilang assistant ko dahil ni-request ko iyon sa aking ate dahil malakas ito sa aming boss. Mayroon na rin mga bagong aplikante mismong naninirahan sa nasabing lalawigan sa Kanlurang Kabisayaan, kasama ang isang administrator na magsisilbing tagapangasiwa ng mga kailangan pang gawin sa bagong gusali at siya rin ang magiging HR para sa mga aplikante na nais pang mag-apply sa trabaho. Mayo 11, taong 2000. Alauna noon ng hapon, abala ako sa pag-iimpake ng aking mga damit at uniforme na dadalhin ko patungong Bisaya. Kinabukasan na kasi ang nakatakdang araw ng aming biyahe patungong Western Visaya. Pabor naman sa akin na doon ako madistino dahil sa bahaging Kabisayaan rin naninirahan ng aking mga magulang kung saan kami lumaki. Ngunit sa ibang parte kami ng Kabisayaan at tatawid pa ako ng malawak na karagatan para makauwi sa amin, oras na madistino ako roon sa bagong bukas na branch. Nagkataon rin na day off ni Ate Maricar noon at tumungo siya sa malaking grocery upang bilhan ako ng mga gagamitin kong hygiene kit tulad na lamang ng mga alcohol, pabango, gamit sa paliligo, pasador at ang paborito kong kape at mga biskwit para hindi na ako lumabas pa upang bumili kung saan man bukas na may tindahan. Sinabi sa akin ng aking ate na mag-iingat daw ako doon at huwag daw ako panay gala tuwing wala akong pasok sa trabaho. Iwasan ko daw ang pagiging palingkera at mas mabuti daw na manatili kami ni Gwen sa loob ng aming tutuluyang barracks. Napag-alaman kasi ng aking ate na hindi pa daw masyado sibilisado ang lalawigan na iyon. Ewan daw niya kung bakit daw binili daw ng boss namin ang gusaling iyon porket mura lang ang pinagbenta. Sinabi ko naman kay Ate Maricar na mag-iingat ako doon at nagpasalamat din ako sa mga paalala at mga pinamili niya para sa akin. Sinabi ko din na huwag niya na akong alalahanin pa dahil kasama ko naman si Gwen at mas kawawa naman si Gwen dahil mas napalayo ito sa kanila. At kinagabihan nga ay tumungo si Gwen sa tinutuluyan kong apartment. Nais nitong makitulog sa amin para kinabukasan ay sabay na kaming pumunta sa magiging service naming sasakyan na pagmamay-ari mismo ng aming boss. Pumayag naman po si Ate Maricar na makiusap ako sa kanya na dito sa kanyang apartment na magpapalipas ng gabi ang aking kaibigan.
Kilala naman niya si Gwen ng lubusan at batid niyang mabait din itong babae, lalo na't ito ang madalas kong nakakasama. Bitbit din niya ang kanyang kagamitan na nakalagay sa isang malaking backpack. Magkasalo din kami sa hapagkainan ng gabing iyon, Sir Jay, dahil nagluto noon si Ate Maricar ng adobong manok at sinigang na hipon bilang despedida nito sa akin. Kinabukasan, Sir Jay, maaga kaming nagising ng matalik kong kaibigan dahil maaga ang magiging biyahe namin patungong Western Visayas. Sasakay kami ng van at isasampa naman ang van sa barko o roro. Wala naman kami naging problema sa magiging biyahe dahil lahat ng gastusin sa aming biyahe ay sagot na ng aming boss. At kapag naroon na kami sa bagong branch ay libre na din kami sa pagkain. May sarili ding kuryente at tubig ang bahay na aming tutuluyan kaya't wala na kaming iisipin pang mga pagkakagastusan maliban na lamang sa mga personal naming mga gamit na nais naming bilhin o mga pagkain na maiibigan namin ni Gwen kainin. Kung iisipin po, Sir Jay, ay mapalad kami sa nadistino sa bagong branch dahil makakapag-ipon kami ng salapi kumpara sa Maynila na halos bibilhin mo lahat tapos ang kalahati ng masasahod mo ay mapupunta naman sa inuupahan mong bahay o apartment. Hindi ko na po babanggitin, Sir Jay, ang naging biyahe namin noon habang nasa barko kami nila Gwen at ang iba pang mga kasamahan kong staff. Diretso lang po kaming nakarating sa bagong branch sa Western Visayas. At nang makarating nga kami sa tutuluyan naming bahay, agad naming inilagay ang aming mga bagahe sa aming magiging silid. At sa pagkakatanda ko noon ay tanging 2 kwarto lamang ang naroon para sa aming mga tauhan at ang isa ay para sa administration na mamamahala sa restaurant. Maganda ang bahay, Sir Jay, dahil malawak ang sala at kusina at kumpleto na rin sa gamit na halatang pinagkagastusan ito ng aming boss. Matapos naming ayusin ang aming mga gamit ay tumungo na kami sa restaurant upang tignan ang buong sulok nito. Natuyo na rin ang pintura sa malapad na dingding at nakahanda na rin ang mga bagong kagamitan ng mga bangko at lamesa na gagamitin ng mga customer. Pati ang kusina ay halos kumpleto na rin sa kagamitan. Maging ang mga lutuan na gagamitin sa paggawa ng mga dessert tulad na lamang ng malaking oven. Dumating na rin noon ang ilang mga natanggap na aplikante para sa magaganap na meeting na pep talk upang sabihin ng administrator ang mga dapat gawin at hindi dapat. Ibinahagi na rin ng aming HR ang aming mga uniforme maging sa maintenance na magisilbing janitress sa nasabing resto. Sa naganap na opening ng restaurant ay halos dinumog ito ng mga tao na galing sa iba't ibang sitio at bayan ng nasabing lalawigan. Marami ang kumain dahil malaki ang discount at may mga libre pang ulam bilang handog sa pagbubukas nito. Ngunit sa mga sumunod na araw ay magiging regular na ang bawat presyo ng mga espesyal na menu, maging ang mga dessert na aming gagawin. Na-sold out din ang mga ginawa kong mga fresh bread at cake na talaga namang napaka-espesyal nito dahil sa mga ginamit kong rekado at hindi ito tinipid sa sangkap tulad ng mga fresh egg at ilan pang mga imported na gatas at cheese. Sa mga lumipas na linggo hanggang sumapit ang 1 buwan ay nadismaya ang aming administrator na humahawak ng aming benta dahil hindi namin nahit ang kota. Masasabi ko noon na kaunti lang ang mga kumakain dahil medyo mahal ang bawat menu. Sa unang araw lang dinumog po ang aming restaurant at sa mga sumunod na araw ay naging matumal na ito at halatang pwede nang malugi ang restaurant. Sir Jay, bumisita pa nga noon ang aming boss sa bagong branch upang tignan ang takbo ng kanyang negosyo. Nanlumo ito dahil mismo siya ay nasilayan na mabibilang lang sa mga deliri ang mga kumakain
Malaki ang mawawalang salapi ng aming boss dahil sa mga nagastos nito at baka hindi na makabalik ang kanyang puhunan dito. At bago ito bumalik sa Kalakhang, Maynila, sinabi nito sa administrator na kung mahina pa rin ang kita sa mga susunod pang mga buwan ay ipapasarado na lang niya ito at ibebenta na lang ang gusali at muli kaming babalik sa Maynila. At sa pangalawang buwan ay nagbawas na rin ang tauhan at pinahinto na rin ng mga supplier ang pag-deliver ng mga sariwang produkto tulad ng mga pangunahing sangkap na ginagamit sa pagluluto tulad ng mga sariwang karne at mga imported na sangkap na ginagamit sa paggawa ng cake at pastries. Sa huling petsa sa pangalawang buwan, sinabi sa amin ng HR na pinababalik na kami ni Gwen sa Maynila ng aming boss at si Ate Maricar ang nag-request noon. Humataw daw kasi ang main branch ng restaurant sa Maynila dahil palagi itong dinadagsa ng mga lokal at banyagang parokyano. At bago nga po kami bumalik ni Gwen sa Maynila ay nagkasundo kaming dalawa na mamasyal muna sa huling pagkakataon sa nasabing lalawigan dahil buhat po nung dumating kami sa bagong branch ay palagi lang kami sa loob ng aming tinutuluyan tuwing tapos na kami sa aming trabaho. Nagpaalam kami ni Gwen sa aming head manager na saglit muna kaming mamamasyal para libangin ang aming mga sarili. Napag-alaman kasi namin noon na maraming magagandang pasyalan sa nasabing lalawigan dahil mayaman ito sa anyong tubig. Maaga pa lang noon nang lumabas kami ni Gwen sa tinutuluyan naming bahay, bitbit ang aming mga pitaka dahil mamimili din kami ng mga lokal na pagkain sa palengke na ipapasalubong namin kay Ate Maricar. Mamimili din po si Gwen ng mga pasalubong para naman sa kanyang pamilya. Nagtanong-tanong muna kami Sir Jay sa mga taong dumadaan kung anong lugar ang magandang pasyalan sa kanilang lalawigan. Sinabi naman ng aming napagtanungan na may maganda raw na beach or resort na malapit sa hangganan ng huling sitio na malapit naman sa sentro ng malawak na karagatan. Binalaan din kami ng aming napagtanungan na huwag masyadong lalayo at huwag din basta-basta magtiwala sa mga taong aming makakasalamuha at baka daw maka-encounter daw kami ng mga nilalang na tinatawag nilang aswang. Nagpasalamat naman kami ni Gwen sa aming napagtanungan dahil iniisip nito ang aming kaligtasan, lalo na't dayo lang po kami Sir Jay sa kanilang lugar. At higit sa lahat ay naniniwala din kami ng aking kaibigan sa mga aswang dahil pareho kaming lumaki sa probinsya. Tubong Bisaya po ako at tubong Bicolana naman si Gwen. Maya-maya po ay tinanong ko si Gwen kung ano po ang una naming pupuntahan, kung beach ba o palengke. Sumagot naman si Gwen na sa beach muna daw kami dahil hindi naman daw kami magtatagal doon. Dahil matapos din naming mamasyal ay tutungo naman kami sa palengke upang bumili ng mga pasalubong. Hindi naman po kami nahirapan na makarating doon sa beach na nais naming puntahan dahil alam din ito ng tricycle driver na aming sinakyan. Tama nga ang sabi-sabi na napakaganda ng beach dahil napakalinaw ng tubig at kumikinang pa ang pinong buhangin kapag nasisikatan ito ng araw. Marami ding mga puno ang nakapalibot sa nasabing beach, ngunit iilan lang ang mga naliligo doon dahil hindi pa naman summer ng mga panahong iyon. Wala din masyadong kabahayan sa tabing dagat at mahirap din makakita ng mga tindahan na pwede naming pagbilhan ng aming merienda. Masasabi ko na malayo ito sa kabihasnan at liblib itong lugar. Matapos namin libutin ni Gwen ang kabuuan ng beach at maglakad sa tabing dagat ay napag-isipan namin na pumunta na sa palengke dahil may kalayuan pa ito. Kumakalam na din po ang aming mga sikmura dahil wala man lang tindahan na maaari naming pagbilhan ng makakain kahit biskwit man lang. At nang makarating kami sa makipot na kalsada sa labasan ng beach na kung saan
dumaraan ang ilang mga tricycle, ay saglit muna kaming tumambay doon dahil wala man lang dumaraan ang mga sasakyan. Hanggang sa masipat namin ang dalawang tricycle na magkasunod at ang isa doon ay namumukhaan namin dahil iyon ang aming sinakyan kanina. At dahil nasa hulihan ang nasakyan namin kanina ay doon kami sumakay sa unang tricycle. Akmang sasampa na sana kami sa loob ng sidecar, bigla na lang nagwika ang driver na sinakyan namin kanina. Sinabi nito na, "Mga binibini, dito na kayo sumakay sa akin dahil patungo rin ako sa palengke." Sambit ito ng driver sa amin dahil alam nitong tutungo kami sa palengke dahil nabanggit din namin ito sa kanya kanina. Nagalit naman po ang isang driver, Sir J, dahil inagaw daw kami nito sa kanya bilang mga pasahero niya. At napansin din namin noon na tila nanlisik ang mga mata ng driver habang pinagmamasdan ng driver na sinakyan namin kanina at nagawa pa ngang manghamon ng away. At upang maiwasan ang gulo, sinabihan namin ang driver na sinakyan namin kanina na dito na lang kami sasakay. Ngunit tila nangungusap ang mga tingin nito sa amin na parang pinipigilan kami nito na sumakay sa bagong tricycle na aming sasakyan. Inis namang nagsalita ang driver na aming sasakyan at sinabi nito na umalis na daw yung tricycle driver na sinakyan namin kanina. Yun nga ay umalis naman ito at matapos iyon sabihin ng driver na sinakyan namin, "Mababakas mo sa kanyang muka ang labis na pagkabahala." Habang marahan na tumatakbo ang sinasakyan naming tricycle ay bigla na lang nagwika sa amin ang driver. Sinabi nito na mukhang mga dayo daw kami sa lugar nila at mga bakasyonista daw ba kami. Sinabi din niya na meron daw siyang alam na masarap na kainan dito malapit sa beach at kung gusto daw ba namin ay pupunta daw kami doon para matikman namin ang masarap na putahe nila. Malayo pa daw kasi ang palengke at batid daw niyang nagugutom na daw kami. Dahil nga, Sir J, kumakalam na talaga ang aming mga sikmura ay napag-isipan namin ni Gwen na kumain muna saglit sa sinasabi nitong karinderya. Mahaba pa naman ang aming oras at sa pagkakaalala ko ay mag-aalas 3 pa lang noon ng hapon. Sinabi ko sa driver ng tricycle na puntahan muna namin ang sinasabi nitong karinderya at saglit kaming kakain doon at dadagdagan na lang namin ang ibabayad naming pamasahe. Agad-agad nitong inilihis ang daan at tinahak namin ang kaliwang makipot na kalsada na halos kakasya lang ang isang sukat ng tricycle. Napansin namin na walang masyadong kabahayan sa aming dinaraanan at halos maraming puno at talahib ang nakasadlak sa magkabilang gilid ng mga kalsada sa lupa. Lumipas ang ilang minuto naming biyahe ay bumungad sa amin ang isang maliit na sityo na may ilang nakatayong mga kubo. Sa gitna ng nasabing sityo, may isang malaking karinderya na maraming nakapatong na mga lumang kaserola sa mahabang lamesa. May mga kumakain din doon ng mga oras na iyon at lahat sila ay nakasuot lamang ng mga pambahay na halatang mga taga doon ng mga ito. Ipinarada ng driver ang tricycle malapit sa tabi ng karinderya at bumaba rin ito upang kumain. Nagulat kami, Sir J, ni Gwen nang makalapit kami sa mahabang lamesa dahil nang buksan namin ang mga takip na mga kaserola ay halos puro karne ang mga laman nito at iba-iba ang pagkakaluto ng mga ito. Nanunuot din sa aming ilong ang mga kakaibang halimuyak o aroma ng bawat putahe na sumasabay sa usok ng bagong lutong ulam na talaga namang nakakatakam. Batid din namin ni Gwen na masarap ang pagkakaluto ng mga ulam. At dahil matakaw kami ni Gwen, Sir J, sa ulam, ay dinamihan namin ng mga in-order naming putahe at kung hindi man namin ito maubos ay ipapabalot na lang namin ito. Umupo po kami sa isang sulok ni Gwen at napansin namin na tila magkakakilala ang mga taong naroroon
maging ang tricycle driver na sinakyan namin kanina ay kakilala din nila. Nang mailapag ng serbidero ang mga in-order naming ulam sa ibabaw ng lamesa, ay natatakam din kami na tikman ang mga ito. Subalit, akmang susubo na sana kami ni Gwen nang napansin namin na pinagtitinginan kami ng mga tao habang nakangisi ang kanilang mga labi. Nagbigay ito ng kilabot sa amin, lalo na ang isang matandang babae na lumabas galing sa loob ng karinderya na may bahid ng sariwang dugo ang suot nitong damit. Tinapunan kami ng ngiti ng matandang babae at malinaw naming nasisilayan ang mapupulang gilagid nito at maiitim na ngipin dahil sa subo-subo nitong nganga. Tila nakaramdam kami ng pandidiri ni Gwen at naaamoy din namin ang masangsang na amoy na nagmumula sa matanda. Buhaghag po kasi ang buhok nito at malangis ang katawan at maiilarawan din namin dito na siya ang tagaluto sa karinderya dahil po sa suot nitong damit. Dahil sa nakaramdam kami ng pandidiri ay tinawag ko ang serbidero at ipinabalot na lang namin ng ulam dahil po nawalan na kami ng gana. Nadinig naman ito ng matandang babae na ipapabalot na namin ng ulam. Nagalit ito sa amin at malakas kaming sinigawan na kainin daw namin ang mga in-order naming pagkain. Ngunit tumanggi pa rin kami kahit galit na ito sa amin. Dumating po sa punto na lumapit ito sa amin ng matandang babae at naging agresibo na ito. Kinuha nito ang isang buong hiwa ng karne at sa pilitang isinubo sa akin na agad ko namang iniluwa na labis po nitong ikinagalit. Ang labis namin noon na ipinagtataka dahil natutuwa pa ang mga taong kumakain doon na isubo sa akin ng matandang babae ang ulam, pati rin ng tricycle driver ay ngumisi rin ng nakakakilabot na nagpatayo ng aming mga balahibo. Hindi po namin nagawa noong makakilos dahil po sa labis na takot na lumukob sa aming mga katawan. Tila nangatog ang aming mga tuhod at nanginginig ang aming mga kalamnan. Dumating din sa punto na nagsitayuan na ang lahat ng taong naroon at pinalibutan kami at pinupuwersa na kami na kainin ang putahing nakahain sa ibabaw ng aming lamesa. Akmang isusubo ulit sa amin ng matandang babae ang mga ulam, ay nagulangtang na lang kami sa malakas na alingawngaw ng baril na napalingon kami sa bahaging unahan habang nagsiatrasa naman ang mga tao na halatang mga nilalang ito na tinatawag na mga aswang. Muli po kaming nabuhayan ng masilayan namin kung sino po ang nagpaputok ng baril dahil may 3 kalalakihan ang biglang sumulpot at kasama na doon ang driver ng tricycle na nagmamalasakit sa amin kanina. Siya po yung tricycle driver na una naming sinakyan papuntang dagat. Hawak ng isang lalaki ang baril at debomba na halatang ginagamit sa pangangaso at ang isang lalaki naman ay may hawak na mahabang itak. Muli nitong kinilabit ang gatilyo ng debombang baril ng isang lalaki ngunit sa lupa lang pinatama ang bala upang mapaatras ang mga aswang. Mabilis po itong lumapit sa amin ng driver habang winawasiwas ito sa harapan ng hawak niyang mga sanga ng kalamansi. Mabilis po kaming tumayo at tumakbo sa papalapit sa mga nagligtas sa amin habang nasa likuran namin ang mga nagmalasakit sa amin na driver ng tricycle. Hindi naman kami nagawang sundan ng mga aswang dahil natakot silang lumapit po sa amin. Matulin kaming naglakad palabas po sa makipot na daan dahil po sa labasan nila ipinarada ang kanilang dalang tricycle dahil palihim nilang pinasok ang kuta ng mga aswang upang hindi po sila mapansin. Malaya at ligtas kaming nakalabas ng sityo ng mga aswang sa tulong ng 3 kalalakihan. Sinabi sa amin ng tricycle driver na sumenyas daw siya kanina upang huwag kami sumakay gamit ang kanyang mga mata, ngunit hindi pa namin ito nakuha. Buti na lang daw ay may nakasalubong siyang 2 mga ngaso sa kalsada at mabilis po siyang humingi ng tulong doon upang iligtas kami.
Nagpapasalamat kami ng araw na iyon, Sir J, dahil nailigtas kami sa bingit na aming kamatayan. Tila naging anghel de la guardia sa amin ni Gwen ang driver ng tricycle. At hindi na kami noon nagawang mamalengke pa. Labis kami nagpapasalamat sa driver matapos kami nitong maihatid at binigyan namin ito ng kaunting halaga sa pagligtas nito sa aming buhay bilang pagtanaw na rin ng aming utang na loob. Hindi na rin namin nagawang ikwento sa mga kasamahan namin ang tungkol sa mga nangyari at baka makarating pa ito sa aking ate. At kinabukasan nga ng araw na iyon ay muli kaming bumalik ni Gwen sa Maynila ng ligtas. Kahit wala kaming dalang mga pasalubong ay hindi na yun mahalaga dahil mas mahal namin ni Gwen ang aming mga buhay at marami pa kaming pangarap na nais naming matupad sa hinaharap. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.